Okay, automatic sliding door. Wow! Ang lambot ng manibela. Parang nawala yung ingay sa labas. MPV to, 7-seater. Kahit pa 1.5 yan, imposible yan, hindi yan mangyayari. Hey guys, so nandito pa rin nga tayo sa Autofocus Test Drive Festival. Kakatapos lang natin mag-drive test nung Isuzu MU-X and I really had a great experience. This time, dito naman tayo sa Hyundai and sisilipin naman natin, iti-test drive natin yung bago nilang Hyundai Castin. Alright? Stay tuned, samahan niyo po kami. Dito na ang Hyundai Castin. Unang-una, thank you Hyundai sa napakasarap na kape. Aircon sa loob habang nag-aantay and may napakasarap na kape. But anyway, so andito na yung Hyundai Castin na ita-test drive natin. First impression, mas maliit to sa Carnival. So yung mga ayaw ng Carnival dahil sobrang laki, eto, this one is smaller than the Carnival pero bigger than the Stargazer. So quick ano lang tayo wala tayong masyadong time to really go around the features ng car na to. We'll focus on the drive test and kung ano yung mga very evident na advantages ng car na to. Alright? Okay, andito si Sir Richard and makakasama natin siya sa pag-test drive and papakita niya sa atin quickly yung mga magagandang features nitong Hyundai Castin. Sige sir, anong meron dito? Ay sir, dito po sa passenger seat po natin, isang hila lang po natin yan, automatic na. Okay, automatic sliding door. Pero this is because ito yung top of the line. O lahat ng Castin ganyan? Lahat po ng Castin. Lahat ng Castin standard yan. Nice. Tapos ganun din po kapag isasarado nyo. Ganun din. Yan. Ganun din po yan sa loob sir. Very convenient. May button din sa loob. Dito, may button din sa may driver. Daming redundancy. Okay? Tapos, yung gulong niya is 225, 55, 18. Maganda yung two-tone mags niya and as you guys can see, naka-rotor disc sa likod. And I would assume kung naka-rotor disc sa likod, naka-disc na rin sa front. And that is the case. Okay guys, so nandito na nga tayo sa loob ng Hyundai Castin 2024. Pagkaupo, anong initial impression? Luxurious. Okay? Katulad ng sinabi ko dun sa Ford Territory na review, hindi ako mahilig sa light interior, pero ito, pangalawa to sa mga exceptions. So parang, hayaan mo na nga kung light ang interior kahit medyo mahirap i-maintain dahil nga typically pag light, mahirap i-maintain, di ba? Dahil dumihin. Pero ito, hayaan mo na, okay lang, ganda eh. Tingnan nyo naman. So, typical MPV category to, right? Yes, sir. So, katulad sinabi ko kanina, mas maliit to sa Carnival, mas malaki naman to sa Stargazer. So I think maganda yung pagkakaano ng sizing ng Hyundai. Alright? So feel na feel mo na sakto lang to for a family of 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7. 7-seater. So captain seats, second row captain seats, andito si Madam Peya and then andito ulit si Richard kasama natin. Maganda yung pagkakaupo, mataas ng konti. Ang ganda ng visibility sa labas, sa front and then sa sides. Ang ganda rin ng sizes ng side mirror. Tara, takbo na tayo. So digital yung shift niya, no? Shift by wire po. Shift by wire. So D. Tapos may electronic parking brake siya. Naka-disengage and let's go. Wow! Ang lambot ng manibela. So I'm assuming this is electronic power assisted steering. Tama? Yes po sir. Okay, ayusin ko lang yung upuan ko. Yun. Power assist ang upuan. Yan. Very comfortable. Tara, uwi na tayo. Drive tayo papuntang Baguio. Ang ganda. Okay, initial impression. As I started driving, parang nawala yung ingay sa labas. Even yung road noise, hindi ko naririnig. Ang ganda ng NVH. Agree? Agree? Yes. Yes. Ang ganda. Natahimik ko. Hindi ko nawala yung kalakalabog. Ayan, katabi na namin speakers. Oh, ngayon dinig ko, pero konti lang. Okay, tapos of course, ang sikat na ngayon sa mga kotse, karamihan ngayon,
may sunroof na. Okay, eto dito, dalawa, no? Hindi siya panoramic. Split siya dalawa. Eto manual na sinasara. Yung sa likod, na-open automatically. Panoramic na rin ba yan sa ganyang size? So medyo kakaiba yung ano niya, sunroof. Kasi yung iba, isang malaking piraso siya right from here all the way dun sa third row. Well, hindi sa buong third row pero diretso sa likod. Ito parang hinati. Merong maliit lang dito yung dating mga usual sizes ng mga naunang cars 10 years ago na naglalabas na may sunroof. Parang ito yung usual na size. As wala na sa likod. So ito parang combination. So sarado lang natin kasi medyo mainit eh. It's already 12:35 PM. And look at the center console. Parang Tesla eh, no? So maganda yung design dito. Although again, uso din talaga tong piano black finish. Maganda ko sa maganda. Pero yun nga, talagang iiwasan mo to na magasgas kasi very prone to sa gasgas. And then, para kang merong personal cockpit dito. Sa Carnival siguro or sa Hyundai Starex, Grand Starex or yung mga malalaking van. Teka, saan tayo mag-exit? Dito, sir. Dito. Okay. Yung may slip po, yung kanina slip. Yung permit natin. Okay. Ito, kailangan natin bigayan. Yung isa po. Ito bang isa? Thank you. Okay. So, automatic, yung window niya automatically opens and closes. Pareho sa front and pareho sa driver side and then sa passenger. Okay, saan tayo liliko? Dito. Kanan po tayo. Kanan, wala namang iba, no? Okay, so as I was saying, dati kasi meron akong Grand Starex. Tapos siguro kung naka-Grandia ka before, pag umupo ka sa ganito, medyo parang feeling mo driver ka, no? Pero ito, sa ganitong design, hindi mo mafe-feel na driver ka. Feeling mo ikaw may-ari ng kotse. Kasi yung cockpit mo, pinaganda eh. Ayun, no? Pero parang meron ka ditong privacy. Diba? Leather, yung touch point ng elbow mo. Bubuksan ba ito, sir? Center console. Ayan, no? Yung sandalan ng elbow mo, comfortable. Parang hindi ka left out dito sa section mo being the driver. Feel na feel mo dito, driver owner ka. So, saan tayo? Dire-diretso lang. Diretso lang, sir. Okay. Pagdating natin yung stoplight, sir, nakakaliwa na yun. Okay. Ano ba to? May drive mode ba siya? Meron. Yes po, May sir. eco, may ganun. Apo. Ayun, naka-eco mode tayo sa ngayon. Kaya pala parang medyo smooth lang yung acceleration niya. Okay? So, medyo tapakan ko ng konti. Smooth lang yung acceleration niya dahil naka-eco mode. Pero tuloy-tuloy, oh. Oh, nice. So, anong engine ito nga ba, sir? Ang engine po natin is 1.5 turbo. Okay. So 1.5 lang to? Opo. Oh, okay. 1.5 gas. Gasoline engine. 1.5 gas engine turbo. Ito yung mga typical na engines na lumalabas ngayon eh. Ang maganda kasi sa 1.5, maliit ang displacement, right? So kapag ganito, traffic, naka-stop ka, di ba? Naka-stop ka dito. Matipid yan kasi naka-idle ka. So 1.5 cc lang ang 1.5 liters lang ang kinukonsumo mo. Pero pag tumakbo na yan, papasok na yung turbo kasi kung walang turbo, kukulangin sa power. Okay? Ang problema kasi kung minsan, yung ibang users, nagkakaroon sila ng misconception na iniisip nila 1.5 matipid. To the point na iniisip nila 1.5 na parang bius na 1.5. Hindi. Tanggalin po natin sa isipan natin na ang basis natin kung matipid o makonsumo yung gasolina ay yung displacement. Hindi. Ang tingnan natin, yung laki at bigat ng sasakyan. MPV to, 7-seater. Kahit pa 1.5 yan, hindi ako nag-expect ng fuel consumption nito ng mga 7 or 8 sa city. Imposible yan, hindi yan mangyayari. We have to be realistic. Mabigat tong sasakyan na to. Okay? Okay, go na tayo ulit. And then, change ko naman yung drive mode to comfort. Kanina, eco mode tayo. Ngayon, comfort naman. So, tingnan natin kung may difference.
Hindi ko masyadong na-feel yung difference ng eco mode tsaka ng comfort mode. Okay? Maybe because apat kami. Tingnan natin. Pasensya na kayo ha. Alam nyo naman ako, very critical ako sa mga ganyang bagay. Subukan muna natin after ng comfort mode, sport mode naman. Okay, sport mode tayo ngayon. Tama ba? Tumigas yung pedal? Mas maganda yan sir sa kapag maluwag. Tapos masubukan nyo sir na takbuhin talaga naman. Doon yung mararamdaman sir yung sports. Oh! Very sensitive kasi ang paa ko sa pedals eh. Ayan o, pag change ko to sport, pag tapak ko, konting tapak mo, parang naging firm siya ng konti, na parang mas sensitive siya sa input mo. Ayan, sport mode. Oh, matulin and tahimik. Ramdam ko yung difference nung pagdating sa sport mode. Tapos, maganda yung tunog ng makina. Kahit nag-high RPM na siya, pino pa rin, tahimik. Well, of course, marinig mo na nagagalit siya. Pero hindi siya garalgal. Very comfortable. Ang ganda. Yes, ang ganda ng... Ang ganda. Suspension, very comfortable. Meron akong naalala dito dating best-selling na MPV nung hindi pa ito lumalabas. Way back, mga 20 years ago. Yung Toyota Previa. Meron siyang ganitong design, no? Yung ditong window sill, all the way dun sa dashboard, may continuity. Naalala ko yung Toyota Previa. And then yung comfort niya, kasi nakapag-drive din ako nun minsan eh. Yung comfort tsaka yung visibility, ang ganda all around. Oops, may motor. Okay, buti kumano. Okay. So wala naman tong wala siyang yung warning dyan sa blind spot. Meron po sir. Meron. Okay. So sumasabay yung display niya dito. Yung display niya dito, yung instrument cluster niya, pag naka-orange ka, sport mode. So sumasabay siya. Kapag naka-smart mode, blue. Ano naman sir ang smart mode? Smart mode sir, mas matipid, parang eco mode. Guys, kasama natin dito si Sir James Lumibaw, Sales Executive ng Hyundai Commonwealth. Everyone, hello po. So, kung meron kayong inquiries tungkol sa Hyundai, dito sa Castin, or even yung ibang models, ipa-flash ko naman dyan sa screen yung number ni Sir James Lumibaw. Kontakin nyo siya. So, tandaan nyo lang yung mukha niya para pagpunta nyo sa Commonwealth, sabihin nyo, gusto kong bumili ng Castin kasi napanood ko kay Team DTV. Yes. Okay. Diretso lang tayo. Kakanan po. Ang ganda. Yung subukan ko lang yung gustong-gusto ko laging tinetest. Yung steering speed. Yung power steering speed nito. So, sagad ko lang sa kaliwa. Ayan, leftmost. Tapos 1 2 3. Ayun, 3. Kulang-kulang 3. Mga I would say 2.8. So, mas mabilis ang steering input nito kumpara sa Everest, kumpara sa MUX. Pero, hindi naman siya kasing bilis sa Subaru na Crosstrek. Kasi siya, mga 2.8. Yung Subaru, mga 2.5. O, diba? Ganun ka-sharp yung ko, no? May mga 2.5, may 0.8 pang nalalaman, eh, no? Okay. Isa pang ang hataw. Smart mode tayo. Okay. Alam ko na, ewan ko, correct me if I'm wrong, alam ko na pagkakaintindi ko sa smart. Parang nag-a-adapt siya sa driving habit mo. Pag magaan lang yung tapak mo, nagdadaan-daan lang din siya. So kanina, bigla akong tinapakan, hindi siya nag-respond agad, tapos parang bigla niya na-realize, gusto mo umarangkada? Tapos bigla niya akong binigyan. Yes sir. Okay, yun ang pagkakaintindi ko. Hindi ko pa ito nababasa ha, pero parang naisip ko yung iniisip ng computer eh. Okay, balik na tayo. Ang ganda. Hopefully, makakabisit ako doon sa
makabisit ako doon sa Hyundai Commonwealth kay Sir James. And Yes. feeling ko si Sir James Deakin yung katabi ko. No? Kasi nandyan si Sir James eh. Hopefully makabisit kami. Uy, pakita mo yan sa camera. Hopefully makabisit kami doon para maikutan natin mabuti. Makita natin ng lahat ng features nitong Hyundai Castin. So for now, hopefully nag-enjoy kayo sa video natin dito sa pagte-test drive. Wala akong maipintas, lahat maganda, suspension, braking, yung interior, yung infotainment niya dito, parang Tesla, and yun nga, hindi ko feel na driver lang ako dito, kumbaga, dahil sa pagkakadesign nitong cockpit. Alright? May Android Auto na to and Yes, Apple CarPlay. Apple CarPlay. Okay. Thank you, Sir James. Thank you, Sir Richard. Thank you, sir. Thank you. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye.